Mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. At syempre sa mga giliw natin na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ezekiel na naninirahan sa Daram Samar. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang babae. Nasa kabataang edad pa lamang ako noong dumako ang tag-init at may bagong lipat akong kapitbahay. Kasama niya ang kanyang ina at talagang naghirap sila sa matagal na panahon. Inabandona at iniwan umano sila ng kanyang ama. Nung una, medyo nahirapan siyang maka-adjust sa buhay sa aming bayan. Kahit na magkaiba ang aming pinanggalingan ay naging magkaibigan kami. Hindi kami malapit sa isa't isa katulad ng iba pero madalas naman akong bumibisita sa kanyang bahay at nagkakaroon kami ng oras para makapagkwentuhan. Eleanor ang kanyang pangalan at hindi nalalayo ang aming edad. Sa unang pagkakataon na nagtama ang aming paningin, ay alam ko nang may nararamdaman ako para sa babaeng yon. Yun nga lang talaga ay wala siyang nararamdaman para sa akin. Mas gusto pa niyang ang mga lalaking may taglay na kagwapuhan at malakas ang kumpiyansa sa sarili. Maliwanag na sa akin na hindi ako ang kanyang gusto pero naghintay pa rin ako na mapansin niya nun. Isang araw, naisipan naming manood ng telebisyon sa kanilang bahay. Eksaktong wala ang kanyang ina at nagtungo sa palengke para mamili ng mga prutas at gulay nun. Nagkasiyahan kaming dalawa. Bumili ako ng 4 na bote ng beer at matagal kaming nagkwentuhan. Tawanan at nanood ng mga pelikula sa telebisyon. Hindi nagtagal, naisipan ko na sumimpleng lagyan ng pampatulog ang kanyang iniinom nun na nakalagay sa baso. Ewan ko ba kung anong naisip ko nun. Pero humanap ako ng tiyempo para mailagay ang kemikal nung nagtungo siya sa kusina para kumuha ng aming pulutan. Sa mabilisang pagkilos, ay inihalo ko ang pulburang pampatulog sa beer. At pagkatapos ay umakto ako ng normal para hindi niya ako mapaghinalaan. Pagkabalik niya ay ngumiti ako sa kanya. Uminom ka muna, habang malamig pa oh. Iniabot ko sa kanyang isang baso nun. Nagpasalamat naman ito. Kinuha niya ang isang baso at tinungga yon. Humagod sa kanyang lalamunan ang malamig at masarap na beer. Inobserbahan ko siyang mabuti. Laking gulat ko. Hindi man lamang siya tinamaan at mukhang hindi umepekto ang naturang pampatulog. Hindi pa rin ako nagpahalatang dispayado at ipinagpatuloy ang pakikisama ko sa kanya. Natapos na ang pinapanood naming pelikula sa telebisyon at medyo naubos na rin ang aming mga pinagkikwentuhan nang biglang naging seryoso si Eleanor. Pinagmasdan niya akong mabuti mula ulo hanggang paa. Alam ko kung anong ginawa mo kanina. Hinaluan mo ng pampatulog ang iniinom kong beer para maangkin mo yung katawan ko. Nagbabaka sakali ka na magustuhan kita. Wala ka rin palang pinagkaiba sa ibang mga lalaking nakilala ko noon. Nakatawan lamang at pagnanasa ang habol sa babae. Pinandilatan niya ako ng mga mata noon. Nilukuban ako ng matinding kahihiyan at halos mamula ang buong mukha ko pero idinipensa ko pa rin ang sarili ko kahit nahuli niya ako sa akto. Hindi lamang katawan mo yung hangad ko, kundi ang puso mo, sabi ko. Napahalakak ng pagkalakas-lakas si Eleanor. Tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako. Isa umano akong hangal at hindi ko alam ang mga pinagsasasabi ko.
dahil hindi ko umano siya kilala ng mabuti. Umiling-iling ako at sinabi kong wala akong pakialam kung sino man siya o kung ano pa siya. Ang mahalaga sa akin noon ay ang nararamdaman ko para sa kanya. Saglit siyang natigilan sa isang tabi. Naguluhan na tila nasindak sa mga sinabi ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa bandang bintana kung saan lumitaw ang maliwanag na buwan. Sabi niya sa akin noon, "Hindi ako ang karapat-dapat sa iyo. Umalis ka na at kalimutan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong mahalin kung hindi ang kauri mo." Sa pagkakataong yon ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kitang-kita ko kung paano nanlisik at nagbaga ang mga mapupungay niyang mga mata. Bumangis ang mukha niya. Humaba at tumulis ang mga nagtatagisang pangil sa buong bibig. Humaba at umitim ang kuko sa kamay at paa. At tinubuan siya ng malalagong balahibo nun. Ito ang tunay kong anyo. Isa akong hindi tao na pumapatay na mga kauri mo. Kumakain ako ng laman loob. Lumalakas ang kapangyarihan sa pamamagitan ng katawan ng tao. Kung ako sa iyo ay umalis ka na hanggat may oras pa. Nagimbal ako sa mga sinabi niya. Pero nanatili ako mula sa aking kinauupuan. Nawala ang kalasingan sa aking kalooban. Hindi ko alam pero pinanindigan ko ang mga sinabi ko sa kanya. Sa kabila ng katotohanan na nakita ko nung gabing yon. Hindi. Mananatili ako sa tabi mo. Kahit ano pang sabihin mo ay pagpapatuloy ko ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit na ano ka pa. Nagsimula siyang lumapit sa akin nun. Pinagkakalmot niya ako at halos masira at mabutas ang suot kong polo. Umatras ako ng makailang beses at iniwasan ko ang mabibilis niyang pag-atake sa akin. Nasasaktan man ako sa ginagawa niya, ay hindi ko magawang tumakbo palayo sa kanya. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa ako tumakas, na kayang-kaya niya umano akong patayin at kainin. Huwag na umano akong magpakabayani. Wala na umanong dapat na patunayan sa akin dahil hindi ko din daw makukuha ang kaligayahan sa piling niya. Nagpatuloy siya sa pagdukwang at pagwasiwas ng kanyang matutulis na kuko. Sinuntok niya ako at napabagsak ako sa may upuan nun. Sinakal niya ako ng makailang beses at pinagsisikmuraan ako sa tiyan. Pero nahawakan ko ang kanyang mga kamay at doon ay niyakap ko siya ng mahigpit. Kinalmot pa niya ako ng makailang beses sa likod bago siya tumigil sa kanyang ginagawang pananakit sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Tiningnan ko siyang mabuti. Nakita ko ang konting luha sa kanyang mga mata. At naramdaman ko na nahabag siya sa akin ng mga sandaling yon. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Humingi ito ng tawad. Gaya ng sinabi niya dati, hindi niya umano matutugunan ang pagmamahal ko. Pero humingi siya ng salamat sa ipinakita ko na kabutihan sa kanya at kadalisayan ng puso. Nakiusap siyang umalis na ako. Hayaan ko na lang umano siya. Hindi kami nababagay nun. Patuloy umano siyang mabubuhay sa kadiliman. Hangad niya ang kaligayahan ko kung kaya't maghanap daw ako ng babaeng nararapat sa akin na makapagbibigay ng tunay na pag-ibig. Isang babaeng alagad ng Diyos. Hinawakan niya ako sa pisngi at nakita ko kung paano tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Bumalik siya sa normal na anyong tao. Muli ay nagpasalamat ito sa masasaya umanong alaala at pakikipagkaibigan ko sa kanya. Hinding-hindi niya umano ako makakalimutan
at dadalhin niya kung saan man siya magpunta ang mga bagay na natutunan niya sa akin. Hindi na umano siya maaaring magpakita sa akin noon. Kaya nagpaalam ito. Alam mo, Sir Seth, yun ang pinakamasakit na sinabi sa akin ni Leonor. Pakiramdam ko ay nadurog ang puso ko pero tinanggap ko ang katotohanan na yon. Hinalikan ko ang kanyang mga kamay sa kabila ng naglilimahid nitong naglalangis na balat. Kumalas ako sa kanyang bisig. Umatras. Kumaripas ako ng takbo palabas sa bahay niya. Pagka-uwi ko sa bahay ay dumiretso ako sa aking silid tulugan. Magdamag akong umiyak. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog pero nang dumating ang umaga, nagulantang ako nang napansin ko na wala ng tao sa kabilang bahay. Lumabas ako. Nakita ko na wala na nga si Eleanor, gayon din ang kanyang ina. Sarado at nakakandado na ang pinto ng bahay na yon. Nabalitaan ko sa mga kapitbahay na bigla na lamang nawala ang mag-ina nang sumapit ang umaga. Maaaring lumisan ang mag-ina noong madaling araw kaya hindi nila naramdaman ang mga presensya ng mga ito. Nagdalamhati ako at hindi ko matanggap na ang unang pag-ibig ko ang nagwasak sa puso ko simula nang lumisan siya sa aming bayan. Nangulila ang puso ko sa matagal na panahon hanggang sa sumapit ang nalalapit kong graduation. May bago na naman kaming kapitbahay at sa pagkakataong yun ay nakita ko ang presensya ni Eleanor. Kamukhang kamukha niya ang naturang dalaga. Inakala ko na nabuhay sa katauhan niya ang unang babaeng inibig ko noon. Sa sobrang kasabikan ko ay bigla ko na lamang siyang niyakap ng mahigpit at hindi ko na inisip kung anong magiging resulta ng ginawa kong kapahangasan pero pag-angat ko ng tingin ko ay natagpuan ko ang isang dalaga na namumula sa sobrang hiya nun. Pinagmasdan ko siyang mabuti at napansin ko na hindi pala siya si Eleanor kahit kamukhang kamukha niya ang dalaga. Napahiya ako at mabilis akong humingi ng kapatawaran sa dalagang yon, dulot ng aking kawalan ng respeto sa kanya. Ipinaliwanag sa akin ni Aling Berna na maaaring nadaya ako ng aking paningin. Maraming ang nagkakamali sa pagkakakilanlan ni Eleanor. Gayon din ang kanyang kapatid dahil silang dalawa ang talagang magkamukhang magkamukha nun. Siya pala si Ermelita, bunsong kapatid ni Eleanor. Naisip ko na marahil ay isa rin siyang aswang pero ang mas lalong nagpagulo sa isip ko ay ang muling pagtibok ng puso ko nun. Naging malapit na naman kami sa isa't isa at hindi ko na rin nalihim ang tungkol sa una kong pag-ibig. Hindi na ako nahihiyang magkwento sa kanya tungkol sa pag-ibig ko noon kay Eleanor. Isang araw, nakipagkwentuhan ako kay Ermelita sa balkonahe ng kanilang bahay. Kinamusta ko si Eleanor noon. Nasa mabuti naman umano siyang kalagayan. Nagtanong si Ermelita kung namimiss ko ba si Eleanor. Napangiti ako at umiling-iling noon. Sinabi ko sa kanya na nakamove on na ako at natanggap ko na rin na hindi kami ang para sa isa't isa. Sabi ko, handa na akong magkaroon ng bagong hinahangaang babae noon. Sa puntong yon ay palihim na napangiti si Emerita. Pakiramdam ko ay nagkaroon siya ng kakaibang sigla at pag-asa noon. Tinanong niya sa akin kung maaari niya daw bang malaman kung sino ang maswerteng babaeng yon. Nangislap ang kanyang mga mata habang pasulyap-sulyap sa akin. Sinabi ko sa kanya na sa tamang panahon ay malalaman niya rin. Sa matagal naming pagkikwentuhan ay hindi ko na maunawaan ang malalakas na kabog ng dibdib ko. Gumaan ang loob ko sa kanya, lalo na sa tuwing masusumpungan ko ang matatamis niyang mga ngiti sa labi. Lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa at hindi na normal ang aming naging pagkakaibigan.
Habang tumatagal ay lumalalim ang matinding atraksyon na nararamdaman ko sa kanya. Nabahala ang mga kaibigan at kaklase ko dahil wala nang mano akong ibang bukang bibig kung hindi si Emerita lang. Walang araw na hinahanap-hanap ko siya at talagang gusto ko siya na siya lamang ang nakakasama ko. Sumarado ang isip ko sa ibang bagay at madalas akong natutulala at wala sa sarili. Pakiramdam ko, sa kanya lamang umiikot ang mundo ko at kulang ang araw ko kapag hindi siya nasisilayan. Mukhang hindi na tama ang nararamdaman ko noon. Mas malala pa yun sa nararamdaman ko kay Eleanor. Masama na rin ang epekto noon dahil nagawa ko na rin na iwasan ng mga kaibigan ko at madalas akong nag-iisa at binabaliwala ang mga payo at obserbasyon ng mga kaklase ko. Kaya ipinagamot ako sa albularyo ng mga magulang ko noon. Doon ay napag-alaman namin na ginagayuma pala ako ni Emerita. Inuunti-unti pala niyang lasunin ang pag-iisip ko sa pamamagitan ng pag-inom sa mga inaalok niyang inumin sa akin. Nung una, hindi ko naiisip na ginagamitan na pala ako ng pang-akit niyan. Inakala ko lamang na nagmamagandang loob siya sa akin sa pag-aalok sa akin ng mga merienda at pampalamig na inumin, pero may iba pa pala siyang hangarin. Kaya pala parang inalipin na niya ang buong pag-iisip at katauhan ko. At halos hindi ko na pinakikinggan ang mga payo sa akin ng mga kaibigan at pamilya ko noon. Binigyan ako ng pangontra ng albularyo sa gayuma. At sa araw-araw na paggamit ko ay tila humina ang kapangyarihan ng atraksyon na nararamdaman ko kay Ermelita. Pero hindi ko lubos na maintindihan ay ang pakiramdam ko na hindi ko siya mabura sa isip at puso ko noon. May bahagi pa rin siya sa akin na nananatiling espesyal at hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Kinumpronta ko siya para mawakasan ang ginagawa niyang panggagayuma noon. Gayon din ang tunay naming nararamdaman para sa isa't isa. Emerita, magtapat ka nga sa akin. Ginamit mo lang ba ako para lang mahalin ka? Nagulat si Emerita at napakunot ng noo niya. Hindi umano totoo ang sinasabi ko. Tinanong ko siya kung bakit niya ako ginayuma. Pinaglalaruan niya lang ba ang damdamin ko noon? Humingi siya ng tawad. Hindi niya umano sinasadyang gayumahin ako. May lihim umano siyang pagtingin sa akin noon. At natatakot siya na baka hindi ko siya magustuhan dahil nararamdaman niya na may natatangi pa rin akong pagtingin kay Eleanor. At hindi niya yun kayang higitan at palitan sa puso ko. Kaya naman ginawa niya yun. Umiiyak na rin siya noong mga panahon na yun. Nakonsensya siya dahil nadamay umano ako sa kasalanan niya. Kaya tinanggal niya ang kapangyarihan ng panggagayuma. At pinili niya umano na kalimutan ako, pero kahit anong gawin niya ay pilit at pilit pa rin na bumabalik ang nararamdaman niya para sa akin noon. May kung anong puwersa ang naghahatid sa kanya pabalik sa akin. Hindi niya umano ako makakalimutan. Tuluyan na siyang humagulgol sa pag-iyak. Nagulat ako noon. Hindi ko alam kung gayuma pa rin, pero isa lang ang nakakasigurado ako. Parehas kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang humingi ng tawad dahil hindi ko rin siya kayang tanggalin sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit kahit tuluyan nang nawala ang gayuma sa katawan ko ay nanatili pa rin siya sa puso't isipan ko nun. Tinatangi ko siya at ipaglalaban ko siya sa lahat dahil busilak ang nararamdaman ko sa kanya. Niyakap namin ang isa't isa. Kinuha ko yung panyo sa bulsa ko at pinunasan ko ang mga luha sa kanyang mga mata. At ipinakita ko sa kanya ang tunay na pagmamahal nun. Lubos na tinutulan ng aking mga magulang ang pagmamahal ko kay Emerita. Pero naging matigas ako. Ginawa ko ang lahat para mapapayag sila at mamulat ang mga mata nila na siya ang tunay kong minamahal. Sa kahuli-hulihan ay naging magkasintahan kami ni Emerita.
Napag-alaman ko na hindi siya ganap na aswang dahil hindi pa siya napapasahan ng itim na bertud ng kanyang pamilya. Natutunan niyang manalig sa Diyos at tinalikuran niya ang pagiging aswang. Hindi rin nagtagal at natanggap na rin ng pamilya niya ang naging relasyon naming dalawa. Nagkita kaming muli ni Eleanor. Sadyang naging mapaglaro ang kapalaran at nakakatuwang isipin na kapatid pa niya ang naging daan para magmahal ako sa ikalawang pagkakataon. Nagpasalamat siya sa akin at sa katapangan ko na ipaglaban ko ang pagmamahal sa babaeng hindi karapat-dapat sa paningin ng ibang tao. Bagay na hindi niya umano nagawa nun dahil pinairal niya ang kaduwagan at takot sa sarili. Napatawad na rin namin ang isa't isa. Ipinaubaya sa akin ni Eleanor ang pangangalaga sa kanyang kapatid. Naging matibay kami ni Emerita sa maraming pagsubok na nangyari sa amin. Dumating ang itinakdang panahon at ikinasal kami sa simbahan at nabiyayaan ng mga supling.